Sisimulan natin ang kasong ito sa Palay, isang lugar na kilala sa turismo at mga marangyang resorts. Noong August 2014, sa isa sa mga pinaka-eksklusibong hotel sa isla, isang bakasyong pampamilya ang nauwi sa marahas na krimen na nagdulot ng maraming taon ng labanan sa korte. Noong umaga ng August 12, 2014, isang taxi driver ang naghihintay sa labas ng St. Regis Valley Resorts para sa isang batang magkasintahan. Iniwan nila ang isang maleta sa trunk ng sasakyan at sinabing babalik sila kaagad. Makalipas ang mahigit isang oras na inipang driver, nasayang na ang oras niya at kailangan na niyang magtrabaho. Bumaba siya, binuksan ang trunk at nakita ang dugo na tumatakas mula sa maleta. Nabigla siya at agad na nagmaneho papunta sa istasyon ng mga pulis at ibinigay ang maleta. Sa loob ng maleta ay ang bangkay ng isang babaeng nasa edad 50 o 60s. Batay sa itsura nito, paulit-ulit siyang hinampas ng matigas na pakay. Ang kanyang buhok ay puno ng dugo. May mga pasa at sugat sa kanyang mga braso at may ilang daliri na napali. Ayon sa paunang pagsusuri, hindi ang mga hampas ang direktang pumatay sa kanya. Sa halip, ang mga sugat sa kanyang mukha na namaga ang nagbara sa kanyang daanan ng hangin, kaya siya na-suffocate. Ginamit ng pulisya ang mga luggage tag at impormasyon mula sa mga hotel para makilala ang biktima. Siya si Sheila von Weismach na naka-check-in sa St. Regis kasama ang kanyang teenager na anak na si Heather. Lumipad sila papuntang Bali noong August 2 at nag-check-in sa resort noong August 9, 3 araw bago natagpuan ng maleta. Sinabi ng mga empleyado ng hotel sa mga pulis na bigla ang nag-check out si Heather at hindi iniulat na nawawala ang kanyang ina. Ayon din sa kanila, madalas mag-away ang mag-ina at kadalasan ay malakas at sa mga pampublikong bahagi pa ng resort. Sinuri ng mga otoridad ng hotel bookings at passport records. Lumalabas na hindi pumunta si Heather sa airport dahil ang kanyang passport ay nakatago at iniingatan ni Sheila. Agad siyang hinanap ng mga pulis. Si Sheila von Weismach ay isang mayamang socialite mula sa Oak Park malapit sa Chicago. Ayon sa kanyang kaibigang si Elliot, mahilig siya sa lumang aklat, lumang libro at matagal ng kaibigan. Madalas siyang maglakbay, magdaos ng mga pagtitipon at kilala sa pagpaparamdam ng pagtanggap at pag-aalaga sa iba. Si Sheila ay kinasal sa jazz at classical composer na si James Mack na nagtatrabaho sa mahigit 60 albums. Maayos ang kanilang pamumuhay at kabilang sila sa mga elite na social circle. Nang ipinanganak ang nag-iisang anak na si Heather, doon nila ibinuhos ang kanilang atensyon. Puno ng mga larawan ni Heather ang kanilang bahay. Inilarawan ni Heather ang kanyang sarili bilang isang daddy's girl at ibinahagi niya ang hilig ng kanyang ama sa musika, teatro at ballet. Noong 2006, malubhang nagkasakit si James habang nasa isang cruise. Kumalat ang impeksyon sa kanyang spinal cord at napilitan siyang gumamit ng wheelchair. Makalipas ang ilang taon, sa edad na 76, na-diagnose siya ng colon cancer. Naglakbay ang pamilya papuntang Greece para makapagpahinga. Habang wala si Sheila, naiwan si James sa silid kasama si Heather nang bigla siyang tumigil sa paghinga. Isang blood clot sa kanyang baka ang agad pumatay sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, si Sheila at ang 10 taong gulang na si Heather na lamang ang magkasama. Sinisi ni Heather ang kanyang ina. Sinasabing ideya ni Sheila ang biyahe at ayaw naman talagang sumama ng kanyang ama. Nang pumasok siya sa middle school, lalo pang naging mahirap ang kanyang ugali at araw-araw nang tensyonado ang relasyon ng mag-ina. Lalong naging swail si Heather. Lumilipan siya sa klase, ninanakaw ang kotse at pera ng kanyang ina at sumasama sa mga matatanda at mas magugulong barkada. Kalaunan, tumigil siya sa pag-aaral. Nabuntis ng hindi bababa sa 2 beses at nakulong sa juvenile detention dahil sa pag-inom kahit minor de edad.
Ayon sa mga source, marahas ang ugali ni Heather. Ayon sa police records, may 86 na insidente kung saan tinawag ang mga pulis sa kanilang bahay. Sinabi ng kapatid ni Sheila na si Debbie na matindi ang mga pag-atake, kinakagat, sinasaktan at itinutulak ni Heather ang kanyang ina. Sa isang insidente, itinulak niya si Sheila ng napakalakas hanggang sa matumba ito at mapali ang braso. Sa tuwing tinatanong ng pulis kung nais niyang magsampa ng kaso, tumatanggi si Sheila. Namatayan na siya ng asawa at ayaw na niyang mawala pa ang kanyang anak. Kalaunan, sinabi ni Heather na nagselos ang kanyang ina sa malapit na relasyon niya sa kanyang ama. Inilarawan niya si Sheila bilang isang alcoholic at lulong sa bawal na gamot na may multiple personality disorder. Ngunit walang kakilala si Sheila ang nagpatunay sa mga paratang na yon. Sa isang email sa kaibigan, sinabi ni Sheila, "Naging marahas si Heather ngayon at umalis. Nakakatakot para sa akin at lagi akong nag-aalala sa kanya. Matapos ang appointment ngayon sa psych facility, napagtanto kong may problema siya at malubha ang kanyang kalagayan." Sinabi niya rin na matapos ang maraming taon ng ganitong asal ni Heather, naging normal na bahagi na ito ng kanyang buhay. Nais ng intake team na ipasok agad si Heather sa isang psychiatric hospital. Ngunit naniniwala si Sheila na hindi ito susunod. Tinapos niya ang mensahe sa pagsasabing talagang natatakot ako kung ano ang maaari niyang gawin sa susunod. Sa isang party, nakilala ng 18 anyos na si Heather ang 21 years old na aspiring rapper na si Tommy Schiffer. Mabilis silang naging magkalapit. Hindi ito nagustuhan ni Sheila. Naniniwala siyang masamang impluwensya si Tommy at hindi niya gusto ang ugali nito. Tahasan din naman siyang kinamuhian ni Tommy. Bago mamatay, binago ni James ang kanyang huling habilin at iniwan ang malaking bahagi ng kanyang yaman kay Heather. Kabilang dito ang humigit kumulang $11 million na asset at 1.5 million sa isang trust. Ngunit makukuha lamang ni Heather ang mga asset kung wala na si Sheila. Para kina Heather at Tommy, si Sheila ang pangunahing hadlang sa pera. Habang tumatagal, lalong naging marahas ang kanilang mga pag-uusap. Tinawag pa ng magkasintahan ang kanilang sarili na Bonnie and Clyde. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin sinuportahan ni Sheila ang kanyang anak sa pinansyal at emosyonal na paraan. Siya ang gumagasto sa mga biyahe, damit at sasakyan. Wala halos ipinagkait kay Heather. Dito nagsimula ang biyahe papuntang Balay. Umaasa si Sheila na makakatulong ang bakasyon para maayos ang kanilang relasyon. Nag-book siya ng 10 gabing pananatili sa isang 5-star resort. Noong August 2, lumipad sila sa business class papunta sa isla. Sa mga litrato mula sa biyahe at ang mga unang araw nila roon, makikitang nakangiti sila, kumakain sa labas at namamasyal. Pero ayon sa mga empleyado at bisita ng hotel, madalas silang magtalo, magsigawan at tumataas ang tensyon sa pagitan nila. Hindi alam ni Sheila na lumipad din si Tommy papuntang Balay para makipagkita kay Heather. Kinabukasan, matapos matagpuan ang katawan ni Sheila, natunton ng mga pulis ang 18 anyos na si Heather Mack at ang 21 years old na si Tommy Schiffer sa isang malapit na motel. Gumamit sila ng tunay nilang pangalan at credit card ni Sheila, kaya mabilis silang natagpuan. Bantang alas 8 ng umaga, may pulis na nagpanggap na housekeeper at kumatok sa pinto ng room 1701. Nang buksan ito ng pagod at inaantok na si Tommy, biglang pumasok ang mga pulis at inaresto silang dalawa. Sinabi ng magkasintahan sa mga investigador na pinatay si Sheila ng mga nakamaskarang magnanakaw at nakatakas lamang sila. Ngunit sa isang mahigpit na binabantayang 5-star resort na may keycard access at surveillance cameras, hindi nagtakal ay napatunayang hindi totoo ang kanilang mga kwento. Pareho silang kinasuhan ng kaugnay ng pagkamatay ni Sheila. Pagkatapos nito, inayos ng mga investigador ang buong timeline ng pangyayari. Ang mga mensaheng na-recover ay nagpakitang matagal nang may mararahas na ideya laban kay Sheila, mga ilang buwan bago ang biyahe. Sa isang mensahe sa kanyang pinsan,
6 na buwan bago ang krimen, sinabi ni Tommy na may hiningi si Heather na sobrang balyo na bagay. Gusto nitong humanap siya ng taong papatay sa kanyang ina, kapalit ng $50,000. Ilang araw bago ang biyahe, nagpanggitin siya ng ideya tungkol sa paglunod at pag-suffocate gamit ang unan. Noong August 8, habang nasa Bale, nag-email si Sheila sa kanyang kaibigang si Elliot bandang 10:30 ng gabi. Sinabi niya na naghihintay siya ng sasakyan nang tumakas si Heather at hindi na matagpuan. Nadiskubre rin ni Sheila na 4 na araw bago yun, pumunta si Heather sa isang klinika at ginamit ang pangalan at room number ni Sheila para makakuha ng prescription painkillers. Sinabi ni Sheila na mukhang nakakuha si Heather ng malaking supply at mas natatakot siya kaysa dati. Kinabukasan, matapos ang 9 na gabing puno ng tensyon sa Bale, dumating si Tommy sa resort. Sumakay siya sa isang flight na nagkakahalaga ng $12,000 o mahigit 700,000 pesos sa kasalukuyan at nag-check-in sa kwartong ilang palapag sa itaas ng mag-ina. Binayaran ng kwarto gamit ang credit card na ninakaw ni Heather mula kay Sheila. Sa biyahe, malakas uminom si Tommy sa business class. Pagdating niya sa resort, nag-message siya kay Heather. Sa loob ng susunod na ilang oras, nakita sila sa beach at patuloy na nagte-text. Patuloy ding uminom si Tommy at inubos ang laman ng minibar sa kanyang kwarto. Pagsapit ng madaling araw, bandang 2 a.m., nasa kwarto si Sheila. Habang naglalakad-lakad pa sa hotel ang magkasintahan. Sandali silang naghiwalay at muling nagkita bandang 3:15 ng madaling araw. Pagkaraan nito, lumabas si Sheila para hanapin si Heather. Pumunta siya sa reception, halatang balisa at naghahanap sa anak. Natagpuan niya si Heather sa lobby at hinila pabalik sa kanilang kwarto. Sa loob ng kwarto, nagpatuloy ang pagte-text ni Heather at Tommy habang pinag-uusapan ng plano. Pinapalakas nila ang loob ng isa't isa at pinag-uusapan ang perang makukuha nila. Sa simula, mukhang si Heather ang inaasahang gagawa ng pag-atake. Sinabi ni Tommy na gawin niya ang makakaya niya at iminungkahing hampasin ang kanyang ina sa ulo gamit ang mabigat na pakay. Sinabi ni Heather na maaari niyang palabasing lasing ang kanyang ina at nadulas. Sinabi rin niya nakabisado niya ang mga ugali at routine ng kanyang ina at naniniwala siyang kaya niya itong gawin. Nakakita si Tommy sa kanyang kwarto ng mabigat na mangkok ng prutas na gawa sa salamin na may metal na hawakan. Sinabi niya kay Heather na humanap ng katulad nito sa kanilang kwarto at gamitin yun. Pero sinabi ni Heather na hindi niya kayang gawing mag-isa at hiniling na umakyat si Tommy. Dinala ni Tommy ang mangkok at itinago sa ilalim ng kanyang damit at pumunta sa kwarto ng mag-ina. Habang nakahiga si Sheila sa kama at unti-unting inaantok, pumasok si Tommy. Tinagpa ni Heather ang bibig ng kanyang ina habang paulit-ulit siyang hinahampas ni Tommy sa ulo. Pagkatapos, binalot nila ang katawan ng bedsheet at isiniksik sa maliit na maleta kung saan umupo pa si Heather sa ibabaw nito para maisara. Makalipas ang halos 1 oras, bumaba ang dalawa sa reception na dala ang maleta. May naghihintay na taxi sa labas ng resort. Makikita sa CCTV na inilagay nila ang maleta sa trunk at saka umalis. Sa gitna ng investigasyon, may isa pang detalye ang natuklasan ng mga otoridad. Buntis si Heather sa anak ni Tommy. Napunta sa paglilitis ang kaso sa Indonesia at nakakuha ng pandaigdigang atensyon mula sa media. Si Heather, na ilang buwang buntis noon, ay umupo malapit kay Tommy na halatang emosyonal habang nagsisimula ang mga pagdinig. Kapag napatunayang nagkasala, maaari silang maharap sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa Indonesia, walang hurado. Isang panel ng mga hukom ang nagdidesisyon sa hatol. Nakatuon ang mga hukom sa mga ginawa ng magkasintahan pagkatapos ng pagpatay at kung paano nila pinagtulungan ang pagtatago ng krimen. Walang malinaw na ebidensya na sumakay sila sa kanilang mga flight na may tiyak na planong patayin si Sheila.
Bagaman may mga naunang mensahe na nagpapakita ng marahas na intensyon. Tinanggihan ng korte ang mga pahayag na ang pagpatay ay biglaan, hindi makontrol o ginawa bilang pagtatanggol sa sarili. Napagpasyahan ng mga hukom na ang pagdating ni Tommy ang nagbago sa sitwasyon at nang magsimula ang karahasan, ang mga sumunod na desisyon ay sinadya. Inamin ni Tommy na pinatay niya si Sheila, bagaman minsan ay inilalarawan niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Hindi naman naging pare-pareho ang mga pahayag ni Heather. Minsan ay inaamin niya ang pagkakasangkot at minsan naman ay itinatanggi niya ito. Iniwan niya ang kwento tungkol sa mga nakamaskarang magnanakaw at sa halip ay sinabi na nagtago siya sa banyo habang inaatake ni Tommy ang kanyang ina. Sinabi niya na gusto ni Tommy ang pera at tinulungan niya itong itago ang krimen dahil natatakot siya rito. Sandaling nahinto ang paglilitis ng mga anak si Heather ng isang anak na babae na pinangalan ng Stella. Nakaiwas ang dalawang akusado sa parusang kamatayan ngunit nahatulan. Napatunayang nagkasala si Tommy sa planadong pagpatay at sinentensyahan ng 18 taon. Si Heather naman ay nahatulan ng pagtulong sa pagpatay at sinentensyahan ng 10 taon. Ipinadala siya sa Kirubakan Prison na kilala sa masamang reputasyon. Sa loob ng kulungan, may access si Heather sa social media at madalas siyang mag-post ng mga video kung saan siya ay naninigarilyo, sumasayaw, nagpa-party at kumakain ng fast food. Dahil dito, nagmukhang hindi tulad ng karaniwang kapaligiran ng kulungan ang kanyang sitwasyon. Tumira si Stella kasama si Heather sa kulungan sa loob ng 2 taon at madalas lumabas sa kanyang mga video. Madalas ding makipag-usap si Heather sa media. Sa isang panayam, nagbigay siya ng panibagong bersyon ng mga pangyayari. Sinabi niya na naggalit ang kanyang ina nang malaman nitong buntis siya at nagsimulang maghanap ng kutsilyo sa silid. Ayon kay Heather, tinawagan niya si Tommy para humingi ng tulong. Nang dumating ito, sinabi niyang sinunggaban ni Sheila ang liig ni Tommy at sinimulang sakalin, kaya napatay niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi ni Heather na nanatili siya sa tabi ng katawan ng kanyang ina at ayaw niya itong iwan mag-isa. Ayon sa kanya, siya ang nagmungkahi na ilagay ang katawan sa maleta. Sinabi rin niya na kahit pinag-usapan nila ni Tommy ang pagpatay sa kanyang ina, hindi niya inakala na mangyayari iyon. Hindi tinanggap ng mga taong nakakakilala kay Sheila ang bersyong ito ng mga pangyayari. Sinabi nilang hindi makatotohanang isipin na pagbabantaan ni Sheila ang kanyang anak o aatakihin si Tommy. Ayon din sa kapatid ni Sheila, alam na nito ang tungkol sa pagbubuntis ng anak bago pa ang biyahe. Sa isa pang panayam, muling binago ni Heather ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang siya ang pumatay sa kanyang ina at inutusan niya si Tommy na tumulong sa paglilinis. Iniulat na nagpakita si Tommy ng pagsisisi habang nasa kulungan. Inamin niya ang kanyang papel at sinabing nais niyang mabawi ang nangyari. Tinanggihan pa niya ang parol. Sinasabing kailangan niyang tapusin ang buong sentensya. Ayon sa kanya, minanipula siya ni Heather at hindi niya gagawin ang krimen kung hindi dahil dito. Nagpetisyon ang ina ni Tommy sa korte ng Chicago upang maging legal na tagapag-alaga ni Stella. Sinang-ayunan nito ni Tommy, ngunit nais ni Heather na manatili si Stella malapit sa kanya sa kulungan. Dahil hindi nagkasundo ang mga magulang, tinanggihan ng hukom ang kahilingan. Nanatili si Stella sa kulungan kasama si Heather hanggang sa edad na 2. Pagkatapos ay inilagay siya sa foster care sa Ballet. Noong 2016, ang pinsan ni Tommy na si Robert Bibbs na nakipagpalitan ng mga mensahe sa kanya tungkol sa pagpatay ay umamin sa pagtulong sa pagpaplano ng krimen kapalit ng $66,000 o mahigit 3.8 million pesos sa kasalukuyan mula sa mana ni Heather. Siya ay sinintensyahan ng 9 na taong pagkakakulong. Noong October 2021, matapos magsilbi ng 7 taon, maagang nakalaya si Heather dahil sa mabuting asal.
muli siyang nakasama ng kanyang anak at nagplanong manatili sa palay. Ngunit bilang isang nahatulang kriminal, siya ay ipinatapon pabalik sa Estados Unidos. Inakala niyang magiging malaya siyang magsimula ng bagong buhay sa California kasama si Stella. Ngunit naakusahan na siya noon pa ng sabuatan sa pagpatay at inaresto siya ng mga otoridad paglapag niya. Noong June 2023, humiling ang mga piskal ng halos 30 years na pagkakakulong. Iginiit ng kanyang mga abogado na inaabuso siya ni Sheila at humiling ng mas magaan na sentensya kaysa sa 28 years na nais ng prosekusyon. Sa edad na 27, umamin si Heather ng kasong sabuatan upang patayin ng isang mamamayang Amerikano sa ibang bansa. Noong January 2024, sinentensyahan siya ng karagdagang 20 years sa kulungan, isang parusang magpapanatili sa kanya sa bilangguan sa halos buong natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang adult. Sinabi ni Heather na hindi na niya mapapawi ang kanyang ginawa at hindi na siya ang dating taong naging siya 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang pagiging ina ay nakatulong sa kanyang maunawaan ang pagmamahal sa kanya ng sarili niyang ina. Sinabi rin niyang madalas siyang umiiyak at namimiss ang kanyang ina at anak. Mas mahigpit ang kanyang bagong kalagayan sa kulungan kumpara sa palay. Inilarawan niya ang dati niyang kulungan na parang rehabilitasyon. Sa kasalukuyang facility, nakatira siya sa maliit na silid na walang direktang sikat ng araw. May mas mahigpit na patakaran at mas mabibigat na kaparusahan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin si Tommy sa palay. Sa sentensyang 18 taon at walang bawas, inaasahang makakalaya siya bandang 2033. Tulad ni Heather, kinasuhan din siya sa Estados Unidos at maaaring humarap sa karagdagang legal na aksyon matapos siyang makalaya sa palay. Ang kanilang anak ni si Stella ay kasalukuyang nakatira sa isa sa mga pinsan ni Heather sa Colorado. Ipinanganak siya sa kulungan at nawala ang kalayaan ng kanyang mga magulang at ang kanyang lola bago pa siya umabot sa sapat na edad upang maunawaan ang nangyari. Ipinapakita ng kasong ito kung paano ang isang sirang relasyon sa pamilya na pinalalapan ng kapartner ng may kaparehong galit ay humantong sa karahasan. Ang nagsimula bilang alitan ay nagtapos sa isang permanente at trahedyang resulta. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!